Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo, kayo po ay nakatutok dito sa Pila May Toto Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Ngayon pong araw na ito ng Thursday. Ngayon po ay Enero 25, taon 2024. Silipin na po natin ang mga nabubulabog at mga nagigising na headline. Pinoy Gising. Panibagong dagdag presyo sa ilang pangunahing bilihin, aprobado na ng DTI. Petisyon kontra People's Initiative, iaakyat na ng Senado sa Korte Suprema. Senador De La Rosa aminadong takot makulong o maaresto ng International Criminal Court. Deadline ng consolidation ng PUV Modernization Program pinalawig pa ni Pangulong Marcos. At isa pang Pilipino patay naman sa bakbakan ng Israeli forces at militanteng Hamas. Mga influencer na hindi magbabayad ng buwis, pinalaan ng BIR. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 3 sandali makalipas ang ikapat ng morning, Drew Nasino po niyo makakasama hanggang alas 5 po tayo ng Pinoy Gising. Pinoy Gising. At sa detalye nga po ng mga nambubulabog at nanggigising na balita, bad news ang sasalubong sa mga consumer. Masalubong po sa atin dahil aprobado na ng Department of Trade and Industry ang pagtaas, panibagong pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin na may suggested retail price, yung SRP. Kabilang na po dyan yung 4 na brand ng sardinas, isang klase po ng powdered milk at 4 na klase ng sabon. Nabatid na nasa piso at 50 centimos hanggang 6 pesos ang dagdag presyo, pinayagang dagdag presyo ng DTI sa mga nasabing produkto. Kinumpirma naman ni Trade Secretary Alfredo Pascual na pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang pagtanggal ng SRP sa mga basic at prime commodities. Pinoy Gising. Sa makatuwid kung tatanggalin po yung SRP, ano yun? Ano magiging ang ibig sabihin po niyan? Aba, kahit magkano na lang ba ang ipapatong na presyo nitong mga manufacturer sa kanilang mga produkto? At speaking of produkto mga katodos, at speaking of pagkain, patuloy ang pagsirit ng presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila, particular po dito sa Pasig City. Ito'y sa kabila nga po ng, sa gitna ng mataas sa supply dahil sa nakalipas na anihan sa piso, ang nadagdagan ng piso ang kada kilo ng well-milled rice mula po sa dating 53 pesos. Ngayon po ay nasa 54 pesos na ang kada kilo. Tumaas naman ng nadagdagan ng 3 pesos ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice mula sa dating 49 pesos sa makatuwid 52 pesos na po. Nabatid na ito na ang tinatawag nga po na broken rice o yung durog na bigas na madilaw-nilaw po ang kulay. Mula bigas, tayo naman po ay magtungo sa asukal. Tiniyak ng Sugar Regulatory Administration o SRA na sapat o nananatiling sapat ang supply ng asukal ngayong taon. Ito'y sa gitna nga ng pinangangambahang pagbaba ng produksyon dahil sa banta ng El Nino phenomenon sa bansa.
Kaugnay nito, inihayag naman ng SRA na batay sa kanilang tala ay maaaring bumaba sa mahigit 1,700,000 metrikong tonelada ang produksyon kumpara sa target na mahigit 1,800,000 metrikong tonelada. Ito dahil mabilis na namulaklak at tumanda yung mga tubong itinanim noong nakalipas na buwan, pero hindi na lumaki ang mga ito. Tiniyak naman ni SRA Administrator Paul Ascona, hindi tataas ang presyo ng asukal dahil mayroon namang buffer stock at inventory. Pinoy Gising! Sa iba pang tampok na balita, magsasampa naman ng petisyon ang Senado sa Korte Suprema laban sa Commission on Elections upang ipatigil ang pagtanggap ng mga pirma para sa People's Initiative kaugnay sa isinusulong na charter change o CHACHA. Ayon kay Senador Coco Pimentel, dapat nang tumigil ang COMELEC sa pagtanggap ng mga lagda na sinasabing ministerial duty. Ipinaliwanag ni Senador Pimentel na walang katwiran na tumanggap ng mga nakalap na pirma ang poll body para sa PI dahil naniniwala ang Supreme Court na sa ngayon ay hindi sapat ang batas para sa nasabing inisyatibo. Idinagdag pa ng mambabatas na maaari ring patungo sa revision at pag-overhaul ng saligang batas ang intensyon na mangalap ng pirma kung saan kontraan niya ito sa diwa o taliwas ito sa diwa at batas hinggil sa People's Initiative. Pinoy Gising! Paabot na sa mahigit 1,000 lugar ang nagsumite ng lagda sa Commission on Elections para sa People's Initiative na layuning isulong ang charter change o CHACHA. Ayon sa COMELEC, nasa 1,032 lungsod at bayan ang nabigyan ng poll body ng Election Officer Certification matapos makapagsumite ang mga ito ng lagda. Katumbas ito ng 172 distrito at lampas kalahati ng 254 na legislative districts sa bansa. Inanunsyo naman ng grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na nasa 30% pa lang ng 8 milyong lagda na kailangan ang kanilang nakakalap. Idinagdag pa ni PIRMA National Convener Noel Oñate na katumbas ito ng mahigit 2 milyong lagda na kanilang nakalap. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin yan, suportado naman ni Vice President Sara Duterte ang manifesto ng Senado kontra People's Initiative o PI para amyenda ng saligang batas. Ayon kay VP Duterte, indikasyon ito na gumagana ang demokrasya sa bansa. Matatanda ang unanimous o nilagdaan ng lahat ng senador ang isang manifesto kontra PI upang isulong ang charter change dahil saan nila'y lantarang pagtatangkang labagin ang saligang batas, bansa at taong bayan. Nakasaad din sa manifesto na hindi papayag ang mataas na kapulungan na manahimik na lamang at muli silang maninindigan bilang huling balwarte ng demokrasya sa bansa. Pinoy Gising! Samantala, aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na takot siyang makulong dahil kawawaan niya ang kanyang mga apo. Ito'y sa gitna nga ng mga espekulasyon na nasa bansa na mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ito po yung mga mag-iimbestiga sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ipinaliwanag ni Senator De La Rosa na mabuti kung sa Pilipinas lamang siya ikukulong at hindi sa The Hague, Netherlands. Iginiit ni De La Rosa na hindi naman lahat ng nakukulong ay may kasalanan at hindi naman siya takot kung talagang may nagawa siyang kasalanan o pagkakasala. Ang kanya lamang ikinakatakot ay hindi makita ang kanyang mga apo. Samantala, ikinatuwa naman ang mababatas sa muling paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makipagtulungan, na tumangging makipagtulungan at hindi papayagan ang pamahalaan ng investigasyon ng mga taga-ICC. Pinoy Gising!
hindi nagmamahal sa bansa ang mga Macau International Criminal Court o yung mga pumapanig sa ICC dahil sa nais nilang isuko ang soberanya ng mga bansa sa dayuhan. Ito naman ang binigyang diin ni Senator Ronald Bato de la Rosa, makarang ikadismaya ng mga Pilipino na sumusuporta sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Senator de la Rosa, nais bastusin ng ICC o nais bastusin ng mga Pilipinong pumapanig sa ICC ang korte ng bansa o ang hudikatura habang gumagana ang judicial system ng bansa. Iginit pa ng dating PNP chief na dapat pakantahin ng 1,000 beses ng pambansang awit ang mga pro-ICC bilang patunay ng kanilang katapatan sa bansa. Tawagan din ng mambabatas na ipa-deport ang mga investigador ng ICC. Pinoy Gising! Handa naman ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa managong giyera kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ayon kay VP Duterte, wala pa siyang natatanggap na dokumento kaugnay sa investigasyon ng ICC. Hindi pa anya nakakausap ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte higil sa nasabing investigasyon. Iwala naman si VP Inday na batid ng kanyang ama ang gagawin hinggil sa nasabing issue na ipinupukol sa kanila dahil abogado rin naman ito. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, pinalawig ng pamahalaan ang deadline ng franchise consolidation para sa PUV Modernization Program. Ayon sa Presidential Communications Office, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na palawigin pa ng 3 buwan. Ibig sabihin hanggang Abril 30 po ang consolidation ng mga traditional na jeep. So wala na munang tigil pasada. Napawi ang pangamba ng publiko. Tuyo pang bigyan pagkakataon ng mga jeepney operator at drivers na hindi nakaabot sa cut-off na makapag-consolidate. At tatandaan nitong Disyembre 31 ang deadline para sa PUV consolidation. Pinoy Gising! Muling pinalalahanan ng LTFRB ang mga transportation network company sa bansa na tumalima sa nakasaad na terms and conditions sa kanilang accreditation. Ito matapos suspendihin ng LTFRB ang RL Soft Corporation na nag-ooperate bilang in-drive kasunod ng paglabag sa fare regulation ng ahensya. Ito po yung bagong TNVS. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Jojo Guadis III, ang pangkontrata sa mga pasero ay taliwas sa prinsipyo ng transparency na dapat pinaiiral sa mga pampublikong transportasyon. Patuloy anyang ginagawang investigasyon ng LTFRB kaugnay sa mga alegasyon sa nasabing TNVS. Pinoy Gising! Sa oras na 15 sandali makalipas ang alas 4 ng morning, sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Pag-outsource ng mga janitorial staff ng Department of National Defense, ipinatigil ni Secretary Teodoro. Alamin natin kung bakit mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Inatasan ni National Defense Secretary Gilbert Teodoro ang AFP at ang mga opisyal ng DND na wag nang kumuha ng manpower services gaya ng janitorial staff. Ayon kay Secretary Teodoro, may potensyal kasi na maging espiya ang mga trabahanteng ito, lalo na iyong mga hindi aniya properly motivated. Importante aniya sa pag-outsource ng mga ganitong serbisyo ang kumomporme ang mga service providers sa operational security ng DND at AFP. Ito ani Secretary Teodoro ang dahilan kung bakit ipinasalang sa masusing vetting ang mga regular na kontraktor ng ahensya. Kasalukuyan aniya ngayon na nagsasagawa ng full security review ang DND at AFP sa lahat ng kanilang mga tauhan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Torong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Samantala, Speaker Romualdez makikipagpulong sa Pangulo kaugnay sa mga tutol sa PUV modernization. Mamaya po ito. Alamin ho natin ang kabuoang detalye. Buhat naman kay Patrol 11 Tina Nolasco. Nakatakdang makipagpulong si House Speaker Martin Romualdez sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw upang idulog ang hinaing ng mga driver at operator na tumututol sa PUB Modernization Program. Ito'y matapos kausapin ng House Speaker ang mga transport group na Manibela at Piston na nagprotesta sa labas ng Batasan Complex bilang pagtutol sa programa pati na sa deadline ng industry consolidation. Mabatid na kagami lamang ng magdesisyon ng Pangulo na palawigin ng 3 buwan ang deadline ng consolidation ng prangkisa ng traditional jeepney mula sa unang deadline nito na sa katapusan ng Enero. Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Samantala, DND iginiit na hadlang ang AFP Modernization Act at Procurement Law sa higit na pagpapausay ng sandatahang lakas. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Binigyang diin ni National Defense Secretary Gilbert Teodoro na ang Armed Forces of the Philippines Modernization Act at Procurement Law ang hadlang sa tuluyang pagpapalakas ng AFP. Tinawag ng kalihim ang mga batas na ito bilang flawed laws o mga batas na hindi na uugnay sa pagpapaganda ng defense establishment operation. Hindi ani Teodoro paihintulutan na tratuhin ang DND at AFP na mga supplier na vendee lamang, kundi dapat ay isang kliyente. Kaya dapat aniya na mas demanding ang DND at AFP sa mga proponents o supplier. Giit ng kalihim, kailangan na magkaroon ng long-term relationship ang DND at AFP sa mga proponent, subalit hindi pa aniya ito maaring gawin sa ngayon dahil na rin sa mga umiiral na batas. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may tonong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tayo naman po ay magtungo sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports. Mula ka man alamin po natin na detaling ihahatid ni Aling Beth Samson. Aling Beth. Nakatanggap ang lokal na pamahalang Caloocan ng bagong Mobile Command and Control Vehicle o MACOV mula sa Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Community Empowerment Through Science and Technology Program sa Caloocan Sports Complex upang palakasin ang pagsugpo sa sakuna sa pagtugon sa mga emergency. Ang MACOV ay maaaring magamit upang suportahan ang mga local response teams sa panahon ng sakuna at sa panahon ng emergency sa state-of-the-art features, kabilang ang control center at triage center para sa tulong medikal, komunikasyon, pagmamatsyag at mga gamit sa bangka para sa rescue operations, pati na ang wind at solar power supply upang matiyak na maayos ito kahit 3 araw na walang kuryente sa lugar. Nagpasalamat naman si Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan sa DOST at sa Caloocan Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa malaking pakinabang sa mga mamamayan ang bagong MACOV na natanggap. Noong 2022, natanggap ng lungsod ang Grand Kalasag Award na may fully compliant rating dahil sa mga programa laban sa sakuna at nito nakaraang taon, beyond compliant na ang natanggap ng lungsod. Batid ng alkalde na marami na rin mga bagong kagamitan at sinisigurado na nakahanda lagi sa ang pamahalang lungsod na gamitin ang buong puwersa ng mga disaster and emergency equipment upang tumugon sa anumang pangangailangan ng mga kababayan. Dumalo sa turnover ceremony ang DOST officials, kabilang sina District 1 Representative Congressman Oka Malapitan, Secretary Renato U. Solidum, Undersecretary Sancho Maborang, at Regional Director Romelin T. Tres Valles. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, kampanya kontra illegal na droga pinaigting sa Malabon. Ang detalye naman ihahatid ni Danny Cruz.
Sa patuloy na pagtugis sa mga sangkot sa iligal na droga sa lungsod ng Malabon, sa direktiba ng MPD Director Police Brigadier General Residito Gapas, inuutos nito kay Police Colonel J. Baybayan, Chief of Police ng Malabon, na mag-focus ang mga pulis sa programa ni Chief PMP at ipatupad ang aggressive and honest law enforcement operation sa lungsod. Sa simultaneous operation na pinamumunuan ni Police Major June Ivan Balberona, nasakuti ang most wanted person sa Pioneer Street sa Barangay Trinjeros. Ang wanted ay akusado sa sala ni Judge Rosario Gomez Ines ng RTC Branch 290 sa paglabag sa Republic Act 9165 ng Article 2 ng Section 11. Samantalang sa Plobe 5, Letre, Barangay Tulsuya, nasakuti naman ng 3 suspect ng Substation 5 sa pamumuno ni Police Captain Romel Adrias habang ginagawa ang transaksyon sa bentalang hinalang Shabu. Ayon kay Captain Adrias, sa tulong ng Barangay Information Network o BIN na nakatuwang nila sa paglaban sa iligal na droga at nagbibigay ng impormasyon. Nakasamsam sila ng 6 na plastic sachet na naglalaman ng iligal na droga na tumitimbang ng 14.20 gramo na may street value na aabot ng 96,560 pesos. Kalaboso na ang 4 na naaresto sa Malabon Detention Cell at ito ang balita para sa Pinoy Gising. Danny Cruz nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat si Danny Cruz mula po dyan sa Kamanava. Ang oras po natin, 22 sandali makalipas ng ikapat ng morning. Ilan pa ang mga balita bago tayo magbigyan sa ilang mga paalala. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na kabilang sa 21 sundalong Israeli na napatay sa pagsabog sa Gaza ang isang Pilipino. Ito po ay may dugong Pilipino. Patay sa ulat, kinilala ang nasabing sundalo na si Sergeant First Class Cydric Garin. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Philippine Embassy maging ang Filipino community sa Israel sa mga naulilang pamilya ni Sergeant Garin. Pinoy Gising! Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na nasa maayos na kondisyon na ang 2 Pilipinong inaresto sa Japan kaugnay sa pagkakasangkot sa pagkamatay ng 2 Hapones sa Tokyo. Naaresto ang 2 dahil sa kabiguan na i-report sa mga otoridad ang natagpo ang labi na mag-asawang Hapones na sina Norihiro Takahashi at Kimi Takahashi sa kabila ng CCTV footage na nagpapakitang nasa lugar ang dalawa. Ayon kay DFA Deputy Assistant Secretary Brian Lau, nakabisita na sa police station ang ilang personnel mula sa embahada kay Hazel Ann Baguisa Morales na isa sa 2 naaresto. Idinagdag pa ni Lau na hindi pa kumpirmado kung magkakilala ang 2 Pinoy. Pinoy Gising! Samantala, nagbabala ang Bureau of Internal Revenue sa mga social media influencer na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., marami sila mga paraan upang malaman ang tunay na kinikita ng mga influencer. Ito'y sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa mga online platform providers. Matatandaan nitong 2021, naglunsad ang BIR ng kampanya kontra sa mga influencer na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kung saan iniimbestigahan nito ang nasa 250 social media personality na sinasabing malaki ang kinikita. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po nasa ikalawang sigwada na ng Pinoy Gising sa oras na 32 sandali makalipas ang ikapat ng morning. Sa pagkakataon ito, tagap po tayo ng ilang mga pagulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Isang pamilya patay sa sunog sa Daraga Albay mula Bicolandia, ihatid na detalye ni Melvin Machado.
Patuloy pa ang ginagawang pag-iimbestiga ng Bureau of Fire Protection ng munisipyo ng Daraga sa lalawigan ng Albay sa nangyaring sunog dagong alas 9 ng gabi nitong Martes, January 23, 2024 sa Purok 6, Sitio Matagbak, Barangay Kilakaw, Daraga, Albay. Sa naturang insidente patay ang mag-live-in partner na kinilala sa report ng Philippine National Police na sina Mon Chris Niptuno, 35 years old, live-in partner nitong si Rosalie Pulido, 35 years old, at kanilang mga anak na 9 na taong gulang, 5 taong gulang at 11 buwang sanggol. Gawa sa light materials na natupok na bahay ng mga biktima na patuloy inaalam ng Bureau of Fire Protection Daraga, Albay kung saan nagsimula ang apoy. Nakausap ng Chief of Police ng Daraga, Albay ang tatay ng biktima kasabay ang pagpapaabot ng pakikiramay. Tiniyak naman ang maayos sa pag-imbestiga katuwang ang Bureau of Fire Protection Daraga at SOCO ng Philippine National Police. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, malabong magpataw ng buwis na nakabatay sa pagkonsumo tulad ng junk food at matatamis na inumin. Ibig sabihin, malabo pa ho yung buwis sa junk foods at yung mga sweetened beverages. Malabo pa yan dahil ang mga hakbang na ito ay maaaring maging inflationary, magkaroon po ng epekto sa inflation habang ang antas ng utang ng bansa ay nananatiling mataas at hindi nagbibigay ng karagdagang pasanin sa mga Pilipino. Yan po ang tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto sa kanya po nga unang press briefing. Inihayag ni Secretary Recto na pipinuhin at babaguhin niya ang mga nakabinbing panukala sa buwis na sinimulan ng ni dating Secretary Ben Jokno na ngayon ay miyembro ng Monetary Board. Tiniyak naman ng kalihim na hindi siya magpapataw ng consumption-based taxes. Yun na nga, lalo na sa junk food at yung mga sweetened beverages. Dilinaw din ni Recto na wala pang plano ang gobyerno na magpataw ng panibagong buwis. Sa halip ay mangongolekta na lamang ng mga nakabinbing mga tax. Ibig sabihin, pagagandahin na lamang po ang koleksyon ng buwis. Pinoy Gising! Samantala, lusot na sa ikatlutuling pagbasa ng Kamara ang panukala na maglalatag ng pulisiya para sa pagbabawal ng chemical weapons. Ilalim nito, poprotektahan ang publiko at kapaligiran bilang pagtalima ng Pilipinas sa pangako nito sa Chemical Weapons Convention o CWC. Sa botong 197, inaprobahan ng mababang kapulungan ang House Bill 9571 na magbabawal sa pagbuo, produksyon, pagpili, pag-iimbak o pagtatago ng anumang uri ng chemical weapons. Inihayag naman ni House Speaker Martin Romualdez na sa ilalim ng bill ay itatalaga ang Anti-Terrorism Council bilang Philippine National Authority sa Chemical Weapons Convention o CWC na pangungunahan ng Executive Secretary. Samantala, layunin din ng panukala na tuluyang mabura ang lahat ng weapons of mass destruction. Pinoy Gising! Samantala, tanggap pa tayo ng isa pang report. DWIZ Patrol Report! Sa PUV na bigo makapag-consolidate ng mga prangkisa, makakabiyahe pa rin simula Pebrero 1. Update po ito mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Malaya pa rin makakabiyahe ang mga PUVs na hindi nakapag-consolidate matapos palawigin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang consolidation sa loob ng 3 buwan. Sa isang pahayag na pinadala sa media, kinumpirma naman ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na papayagan pa rin pumasada simula Pebrero 1 ang mga PUV na hindi nakapag-consolidate. Matatandaan na kung hindi pinalawig ang consolidation, huhulihin at ituturing ng kolorum ang mga unconsolidated PUV na simula ho yan sa susunod na buwan. Samantala, sinabi naman ni Guadis na magpupulong na raw ang LTFRB Board upang talakayin ang epekto ng extension ng nasabing consolidation. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report!
Samantala, tanggap naman tayo ng report mula sa Ilocania. Ihatid yan ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Matagumpay na naresto ang 40 anyos na lalaki, may asawa, construction company driver at residente ng Curimaw, Ilocos Norte. Ito'y matapos matuklasan na nagnanakaw ng bakal na ginagamit sa ginagawang drainage canal sa boundary ng bayan ng Paway at Curimaw. Ayon kay Police Captain Sigman Benigno, naaresto ang suspect na ng pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police Curimaw at Philippine National Police Paway. Batay ani niya sa investigasyon, habang paluko sa bayan ng Paway ang isang membro ng Philippine National Police Curimaw, nakasalubong niya ang suspect na nagkakarga ng bakal sa isang kurong-kurong o kulong-kulong. Huminto ang police officer at tinanong ang suspect kung saan ilalagay ang mga ito. Ngunit agad itong tumakas. Gayunpaman, ani niya agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pinakamalapit na pwersa ng pulisya at nagawang maaresto ang naturang sospek. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, hinimok ng National Commission for Senior Citizens o NCSC ang mga senior citizen na manindigan sa kanilang mga karapatan. Ito'y matapos nga mag-viral sa social media isang sikat na coffee chain na Starbucks dahil sa kanilang abiso na limitado lamang sa isang pagkain at inumin ng diskwento para sa mga senior citizens at PWD o mga persons with disability. Pero yan po ay nagbigay pa konsuelo na po ang Starbucks dahil kahapon po ang nagbigay po sila ng tama ba? In-extend ba? Yung 40% ba yun? Discount ba yun? Sa panayam ng DWIC, nilinaw ni NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano na alinsunod sa Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010 ay otomatikong tatanggapin sa lahat ng negosyo, mga business establishments sa buong bansa ang Senior Citizens ID maging yung PWD ID. Kung sakali ng mga anyang nakalimutan o hindi dala ang Senior Citizen ID, ay maaari namang gamitin ang kahit anong government-issued ID upang makapag-avail ng diskwento at benepisyo. Mukhang dahil sa kaso na na-resolve sa pamamagitan ng kasong final ni Attorney Romulo Macalintal, mukhang klaro naman na lahat ng seniors na hindi kailangan ng senior citizen ID. Kung may ID kang other government issues, kunyari passport o driver's license o SSS or GSIS ID, yung mga ID government issued ay pwedeng gamitin imbis na gamitin mo yung senior citizen's ID. Medyo klaro na po yan, medyo may compliance. Kung may iba pang kailangan ng guidance niyan, ang ating opisina ay open din. Pinapurihan naman ni Atty. Quijano ang Starbucks dahil sa agarang paghingi ng paumanhin at pag-amin nito sa kanilang pagkakamali. Tayo po ay natutuwa dahil iilan lang sa mga negosyo sa Pilipinas yung umaamin at nagsusorry. That's a very good act of owning. Parang inangkin mo na may lapso ka at yung ibang negosyo hindi marunong mag-sorry. So that's a good thing already. Nakonsensya din si Starbucks kasi kinantsawan siya, di ba? Sabi ni Kong Joy, magbigyan naman kayo ng pakonsuelo. I think it should be appreciated all the more. Dapat saluduhan. Kapag-dinig ni Atty. Franklin Quijano, Chairman ng National Commission for Senior Citizens, sa eksklusibong panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Samantala, dalawang magkaangkas sa motorsiklo patay matapos bumangga sa puno. Ang detalye atid yan mula Calabarzon ni Arman Cambe. Dead on the spot ang dalawang magkaangkas sa motorsiklo matapos sumalpok sa isang malaking puno ng Jimilina sa barangay Talaibon, Ibaan, Batangas kahapon na madaling araw. Kinilala ni Police Captain Julius Ocampo, Ibaan Police Investigator, ang mga biktima na sina Mark Vincent Maralit, 28, at Raven Javier, 26, kapwa residente ng Ibaan. Sa investigasyon ng pulisya, masyado mabilis ang takbo ng motorsiklo hanggang sa mawala ng kontrol sa manibela ang driver nito at bumangga sa malaking puno. Tumilapon ang motorsiklo sa daan at naiwan ang dalawang biktima sa gitna ng highway hanggang sa masagasaan pa mga ito ng isang puting kotse. Nanawagan ng pulisya sa driver ng puting kotse na sumuko na para malinawan ito ang nasabing insidente.
Arman kami mula Calabarzon. Nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Hindi lang pala bumangga sa puno, nasa gasahan pa ng kotse, grabe. Kaya mag-iingat po kayo sa pagmamaneho, lalo po yung mga naka 2 wheels. Ang balanse po niyan, iba ang balanse niyan kumpara po doon sa 4 wheels. Kaya't wag ho kayong iinom ho ng alak kapag kayo po ay magmamaneho, lalo ng motorsiklo. Iba po ang pag-handle ng motorsiklo kumpara sa kotse. Samantala, bukas ang 80% ng mga Pilipino na ibalik ang summer break sa buwan ng Abril at Mayo. Ito'y batay sa isinagawang survey ng Pulse Asia noong June 19, nung ano pa pala ito, last year, June 19 to 2023. At kaugnay nito, sinuportahan naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ng Department of Education hinggil sa pagbabalik sa dating school calendar, yung June to March po yan. Ipinalawanag ni Senador Gatchalian na makapagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makasama ang kanilang mga pamilya, higit lalo't tag-init ho yan, kung saan karaniwan pong ginaganap po ang mga family outing. Pinoy Gising! Samantala, nako, eto. Tanggap pa ho tayo ng isa pang report mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Aksidente pa rin po ito sa kalsada. 3 patay, 26 sugatan. Makaraang araruhin ng bus ang 5 sasakyan. Diyan po yan sa Bataan. Detalye ihatid ni June Bringula. Patay ang 3 katao habang sugatan naman ang 26 na iba pa. Makaraang araruhin ng isang bus ang 5 sasakyan sa Olongapo, Gapan Road sa Barangay Bangal sa Dinulapihan, Bataan kagabi. Sa report ng Dinulapihan PNP nakarating kay Colonel Palmeltria, Bataan PNP Director sa Campo Tolentino, sinasabing galing umano ang Arayata bus na minamaneho itong si Edwin Sandoval Irojas, 54 ng Cabiao, Nueva Ecija, mula Pampanga at ito'y patungo sa Olongapo City. Sinasabi pa rin sa report, pagdating sa Kurbadang Daan sa nasabing lugar nang mawala ng kontrol ang bus at sinagudso dito yung 5 sasakyan, kabilang dito ang isang pamaserong jeep, isang L300 at mga tricycles. Ang mga biktima ay agad na sinugod sa James Gordon Hospital sa Olongapo City at silang pagamutan dito sa lalawigan ng Bataan. Isa sa 3 nasawi sa nasabing aksidente ay nakilalang si Camille Isidro E. Arceo, 25 anyos ng Dinulapihan ng Bataan, habang patuloy pang inaalam yung pagkakilala ng 2 biktima. Sa ngayon, patuloy na ginagamot yung mga sugatan sa mga nasabing hospital habang patuloy na sumasalalim sa masusing investigasyon ang naturang trahedya. June Bringula para Simple na Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy pa ng ilang mga pahabol na balita, nako, eto po, update po tayo sa El Nino dahil nakararanas na ng tagtuyot ang 8 lalawigan dahil sa epekto po yan ng El Nino phenomenon. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, ramdam na ngayon ang tagtuyot. Kahapon nung paglabas natin, ay sobra tindi ng init. Ramdam na ang tagtuyot sa Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, kaya pala, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan, maging sa Zambales. Idinagdag pa ng OCD official na posibleng makaranas din ng tagtuyot sa Abril ang mas marami pa mga lugar sa bansa maliban sa ilang lalawigan sa Mindanao. Una nang inihayag ng Pag-asa na inaasa magpapatuloy ang matinding tagtuyot simula ngayong buwan hanggang Pebrero. Pinoy Gising! Bagya naman bumaba ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon. Ito ayon kay Pag-asa hydrometeorologist Adelaida Duran ay sa gitna ng epekto nga ng El Nino phenomenon. Sumadsad sa o nabawasan ng 0.20 hanggang 0.41 meters sa loob ng 24 na oras ang tubig sa San Roque Dam sa Pangasinan. Pantabangan,
at Magat Dam. Yung pantabangan po sa Nueva Ecija, yung Magat Dam sa Isabela. Bumaba naman sa 0.14 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ipinalawanag ni Duran na ito'y dahil hindi na masyadong umuulan sa ilang lugar sa bansa. O nga, napapansin nga natin parang ilang araw nang wala masyadong ulan eh. Gayunman, linaw na opisyal na nananatili pa rin mataas ang level ng tubig sa mga dam. Pinoy Gising! Umulan lang bandang Mindanao, diba? Kaya nga po nagkaroon ng landslide at flash floods na ikinasawi nga po ng nasa 16 na katao. Diyan po yan sa Davao Region. Sa iba pang balita, nanindigan si Interior Secretary Benhur Abalos na hindi nakikipag-ugnayan o hindi sila nakikipag-usap sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ng nakarang administrasyon. Ayon kay Secretary Abalos, wala siyang alam sa sinasabing investigasyon ng ICC sa bansa. Binigyang diin pa ng DILG Secretary na tatalima lamang ang kanilang kagawaran sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang inahayag ni Pangulong Marcos na hindi kinikilala ng administrasyon o ng gobyerno ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC at itinuturing itong banta sa soberanya ng bansa. Pinoy Gising! Samantala, ibinasura naman ng 3rd Division ng Supreme Court ang inihaing petisyon ng isang byuda kaugnay sa kasong murder na isinampan nito laban sa 21 pulis kaugnay sa pagpatay sa kanyang asawa at anak. Ito'y kasunod nga rin pagpapatupad o ito'y matapos nga pagpapatupad ng Oplan Tokhang sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Ito po'y bahagi ng war on drugs. Ayon sa Supreme Court, wala umanong linaw at matibay na ebidensya ang isinimiteng petisyon ni Mary Domingo na nagpapakita na plinano ng mga pulis na patayin ang kanyang pamilya. Gayunman, pinagtibay ng Office of the Deputy Ombudsman for the Military and Other Law Enforcement Offices ang desisyon upang kasuhan ng 2 counts ng homicide ang 4 na pulis. Habang sinuspinde mga ito ng 1 taon sa serbisyo matapos mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct. Samantala, 5 opisyal din ng PNP ang hinatulang guilty sa simple neglect of duty habang 11 ang sinibak sa serbisyo. Pinoy Gising! Sa police report naman, arestado ang isang babae na isinasangkot sa pananalisis sa isang Korean sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayon kay Fort Bonifacio Police Station 1 Deputy Commander Captain Rizali Tadeo, naghihintay na makatawid ang ilang Koreano sa pedestrian ang bigla silang sabayan, ipitin at nakawin ng sling bag ng isang Koreana. Sinundan ng mga Koreanong isa sa mga suspect hanggang parking lot kung saan nagkaroon ng komosyon. Ayon naman sa Marshal ng BGC na si Nor Sandigan, kinagat ng mga suspect ang kamay ng isang Koreano. Gayunman, itinanggi ng babaeng na aresto na siya ang kumagat dahil nagsusuot ito ng pustiso. Yun po ang kanya pong dahilan. Ibig sabihin, wala siyang pustiso that time. So, paano daw ho siya mangangagat? Dinala sa presinto ang suspect at doon sinubukan nitong makipag-areglo at ibalik ang kanyang pustiso. Ibalik ang bawiin yung pong kanila pong ninakaw at sinubukan din po makipag-areglo sa mga biktima. At ibalik nga yung nagkakalaga nga po na 50,000 piso. Pero desidido ang mga biktima na ituloy ang reklamo laban sa mga suspect. Pinoy Gising! Di wow. Matindi pala yun, ano? Ang dahilan niya, hindi ho kasi daw siya nakasuot ng pustiso that time. Wala kang ebidensya! Yan ang sinasabi po ng babaeng suspect.
Pero ang punto doon, nagnakaw pa rin sila, di ba? Kung talagang siya nga ang kabilang sa itinuturo nga po nito pong mga biktima na bawang mga dayuhan. Alright mga katodos, tayo po ay wala na oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam. Ngayong araw po nito ng thank God it's Friday. Ngayon pong Enero 25 taong 2024. Maraming salamat mga suki ho nating taga-subaybay. Susan G. Good morning from USFA Nelson Malinaw. Aling Bet Samson. Albert Hernandez, Ramon Abadilio, si Hideyoshi Hazikawa, Tristan Gulay at Christian Cruz. Marami pong salamat sa inyo pong pagtutok. Salamat din nga pala kay Ate Annette Alegre D at kay Nestor Rivera. Good morning po sa inyo. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok. Alright, at bago namin ho kayo bitawan ay bibigyan ho muna namin kayo ng isa pong patama quote ngayong pong araw na ito. Ang pagsuko ang kahinaan natin, pero ito rin ang susi para sumubok pa ng ilang beses, 'di ba? Meron ngang kanta na merong kanta diyan, 'di ba? Huwag mong isuko, 'di ba? At iyong labanan, 'di ba? Kaya't ang kabiguan ay pagsubok lamang, 'di ba? So dapat ho tuloy lang ang buhay. Ikaw man ay nadapa, bumangon, makailang beses ka mang nadapa, bumangon ka pa rin. Huwag mong isusuko ang laban. Ang mga sumusuko ay hindi po nagtatagumpay. Alright? At yan po, tayo pansamantalang nagtatapos ngayon pong Thursday sa Pinoy Gising. Maraming salamat din nga pala sa ating pong mga nakasama sa News Center. Muli po, ito po yung lingkod Bruno Sino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na ang Arangkada Balita kasama si Miss Judith Estrada Larino.